May nakausap ako last week, balak bumili ng bagong sasakyan at gusto nga niya yung full EV. Excited siya at pinapakita niya sa akin yung specs. Brand okay, range malaki, presyo kaya naman niya. At sabi niya, yun na talaga ang gusto niyang bilhin. Tapos tinanong ko siya, anong battery niyan? LFP o NMC? Tumigil siya, hindi niya alam. Actually, merong mga car brands talaga na hindi binabanggit sa mga brochures nila to. Pero yung iba, naka-indicate agad kung anong battery chemistry, kung LFP ba or NMC. Pero bakit kailangan mo itong malaman? Kasi dito sa Pilipinas, lalo na kapag sobrang init tuwing summer, hindi lang range ang dapat mong tinitingnan. Hindi lang yung logo. Hindi lang kung ilang kilometers nakalagay dun sa brochure. Kailangan mong malaman anong klase ng battery yung nakakabit. Kasi pwedeng pareho silang EV, pareho silang tahimik, pareho silang high-tech, pero ibang-iba pala yung battery chemistry. Iba yung safety behavior, iba yung lifespan. Pwedeng iba din ang maging resale value nito 8 years from now. So bago ka bumili ng full EV o PHEV man yan, ito muna yung kailangan mong maintindihan. Isingit ko na lang din pala. Madalas ko kasi sabihin sa mga dati kong videos yung full EV. Pero simula ngayon, BEV na, Battery Electric Vehicle, para uniform tayo sa ibang creators. Actually, tatlong battery chemistry talaga dapat ang isasama ko dito sa video na to. Yung LFP, yung NMC, at yung NIMH, nickel metal hydride. Kaso, yung NIMH, yung mga nakakabit sa ibang HEV ngayon, tulad ng Toyota Innova Zenix or yung RAV4 na hybrid din. Di ko rin alam kung bakit hindi rin nakalagay sa brochure nila kung anong battery type yun. Pero hindi ko sila sinali dahil sobrang liit lang ng battery. Parang 1 kWh lang yata yun kadalasan. Hindi tulad ng PHEV na 10 kWh pataas at yung mga BEV na 50 kWh pataas. So, dalawang chemistry lang tayo mag-focus. Yung mga nasa BEV at PHEV. Una, yung LFP, lithium iron phosphate. Ito yung ginagamit sa maraming BEV at PHEV ngayon. Kadalasan sa mga Chinese EV brands. Yung BYD Max 7, LFP yan. Ito rin yung battery type na gusto ko personally dito sa bansa natin. Kasi mas stable siya, mas practical at mas matibay sa initan. Yung pangalawa, yung NMC o NCM, depende sa tawag ng manufacturer. Nickel, manganese, cobalt. Ito naman yung mga madalas ginagamit sa mga long range EV, lalo na yung mga performance oriented o mas mahal na models. Ang advantage nito, mas mataas usually ang energy density. So, mas mahaba ang range nila compared sa LFP. Pero syempre, may kapalit yun. Pag-usapan natin yung mga importanteng bagay related dito. Una, kapag may crash or accident or yung banggaan talaga. Kapag nabangga yung kotse, kapag na-deform yung ilalim, kapag may tumama dun sa battery pack, ano ang chance na mag-short circuit or mag-init siya ng tuloy-tuloy o worst case, masunog. Lahat ng mga EV ngayon, yung battery nasa ilalim, di ba? Protected yan ng casing, ng frame, yung mga sensors, may battery management system at merong safety cut-off. Hindi yan exposed na parang battery ng laruan. Pero syempre, kapag malakas ang impact, ibang usapan na yun. Dito, importante ang battery chemistry. Yung LFP, lithium battery to, pero ito yung mas stable na lithium chemistry. Kapag na-damage, na-puncture o na-overheat, mas mataas ang tolerance niya bago siya pumasok sa dangerous thermal runaway. Ibig sabihin, mas may buffer siya bago maging uncontrollable yung init. LFP ay mas okay kesa sa NMC. Hindi ibig sabihin invincible siya, pero mas mahirap siyang masunog compared sa mga NMC. Yung NMC naman, mas mataas ang energy density. Mas maraming energy na nakasiksik dun sa maliit na space. Maganda yun for range at performance. Pero kapag severe crash ang usapan at na-compromise yung battery cells, mas reactive siya. Mas mabilis siyang uminit. Mas mataas ang chance ng sunog. At mas mahirap din kontrolin once nag-start na ang thermal runaway. Ganito yung ibig kong sabihin ng thermal runaway. Hindi ibig sabihin nito kapag may nangyari na dun sa battery, hindi lahat sunog or sumasabog. Minsan puro lang yan, vapor.
puro usok lang na na makikita mo dun sa paligid ng ng kotse. So, kung aksidente ang worry mo, hindi lang ito about mas safe ba ang EV. Ang mas specific na tanong, kapag may impact sa battery pack, alin ang mas safe sa dalawa? Doon mas lamang ang LFP. Pero hindi ibig sabihin na kapag NMC ang battery, delikado na agad yung kotse. Yung mga modern EVs ngayon, naka-design with crash protection, battery shielding, automatic high voltage cut-off. Kaya hindi tama yung simpleng takutan na pag nabanggang EV, sasabog. Hindi ganon. Pangalawa naman yung lifespan. Gaano katagal bago humina yung battery? Dito sa personal experience ko, yung IMAX 7 na ginagamit namin, 3 months na siyang ginagamit. In-upload ko yung first PMS ko, nakita ko doon yung charge cycles. At alam mo kung ilan? 7. 7 cycles lang after 3 months. Yung mileage ko that time around 1,480 plus yata yun kilometers. At ito yung hindi alam ng marami. Yung buhay ng battery, may dalawang klase yan ng pagtanda. Una, yung cycle aging, parang sa iPhone, makikita mo kung ilang charge cycle ka na. Isang cycle, ibig sabihin, nagamit mo yung buong laman ng battery, 100%. Pwedeng 50% ngayon, tapos 50% bukas. Pag pinagsama mo, 1 cycle yon. Kaya yung partial charging, mabagal mag-ipon ng cycles. Tapos yung pangalawa, yung calendar aging. Kahit hindi mo ginagamit yung sasakyan, maluluma pa rin yung battery dahil nga yan, lumipas na yung panahon. Ngayon, dito papasok yung chemistry. Yung LFP, kaya umabot ng 2,000 hanggang 3,000 cycles. Sa BYD website pa nga, kung makikita nyo, nakalagay doon 5,000 cycles. Yung NMC, mga 1,000 hanggang 1,500 cycles lang. Doble hanggang triple ang lamang ng LFP sa cycles. Sa calendar aging naman, yung LFP, 12 hanggang 15 years ang estimate nila. Yung NMC, mga 8 hanggang 12. So, obviously, mas matagal ang LFP. Isa ito sa dahilan kung bakit halos lahat ng EV company nagbibigay ng minimum of 8 years warranty sa mga battery nila. Pero ito yung pinaka-importante sa atin. Yung dalawang pagtanda na yan, mas bumibilis kapag mainit. Mas mabilis kapag madalas naka-DC fast charging. Mas mabilis kapag sobrang bilis mo magpatakbo sa highway, talagang sagad ka talaga. Tapos sobrang init ng kalsada. Yung init ng battery plus yung init ng environment. At yung NMC, mas sensitive sa init. Kaya dito sa Pilipinas, mas lamang talaga ang mga naka-LFP. Dito tayo sa pangatlo, yung battery replacement. Ito yung madalas nababasa ko sa comment section. Kasi kahit gaano pa yan katagal, darating yung araw na magde-degrade talaga siya. Pero baka hindi mo na ito abutin as first owner. Baka after 10, 12, or 15 years pa. Pero as a buyer, gusto mong maintindihan yung risk. Generally, LFP is cheaper per kilowatt hour compared sa NMC. Bakit? Kasi iron and phosphate ang major materials niya. Mas common, mas mura, mas less dependent sa expensive metals. Yung NMC, may nickel and cobalt. Mas mahal yung materials. Mas complicated yung supply chain. At historically, mas mahal ang proseso. So, kung iniisip mo yung future replacement cost, logical na mas mabigat sa bulsa ang NMC pack compared sa LFP, assuming same battery size at same local availability. So, kung battery replacement ang usapan, LFP yung pinaka-practical. Pangapat, yung real-world range. Ito yung medyo tricky kasi maraming buyer nakatingin lang sa brochure. 500 kilometers range to. Yung isa naman, 420 kilometers. Mas malayo ito, so mas maganda to. Hindi ganun kasimple. Yung NMC, kaya niyang magbigay ng longer range sa papel. Dahil sa higher energy density. Pero sa daily battery care, maraming NMC-based na EV owners ang mas safe gamitin sa 20 to 80% range para mas mabagal ang battery degradation. Nakalagay pa yan mismo sa manual nila. So, kung 500 kilometers yung nakalagay na range, pero araw-araw 20 to 80% lang ang gamit mo, technically 60% lang ng battery ang ginagamit mo. So, daily, kung 500 kilometers dun sa brochure, parang magiging 300 kilometers lang yung practical daily range mo kung gusto mong ingatan yung battery. Pero pwede mo rin naman siyang i-charge sa 100%. Yun nga lang, hindi siya yung safe gamitin. Yung LFP naman, mas okay siyang i-charge to 100%
ng madalas. At meron pa nga nakalagay din sa manual yan na nire-recommend nila na mag 100% every week para lang naman yun sa battery calibration. So kung 420 kilometers yung range ng LFP, mas usable yung full number niya sa araw-araw na biyahe compared dun sa NMC na 500 nga pero parang 300 plus na lang yung gamit mong kilometers. Kung may natutunan ka sa ganitong practical EV breakdown, kahit like button lang, malaking tulong na yan sa algorithm. Hindi ito para pilitin kang mag-EV para lang bago ka gumastos ng malaking pera, malinaw yung desisyon mo. Dito na tayo sa panglima, resale value. Sa totoo lang, walang makapagsabi ngayon ng exact resale value ng mga modern EV dito sa Pilipinas. Wala pa tayong enough local na long-term data. Wala pang malaking sample ng 10-year-old na modern EV dito. Siguro pinakamalaki pa lang alam ko is 2 years or 3 years old na naka-BEV. Pero may logical assumptions tayo. Kung ang battery chemistry ay mas stable, mas mura palitan, mas matagal ang cycle life at mas madaling i-explain sa second hand na buyer, mas may chance na mas mataas ang resale value nun. At sa tingin ko, over time, mas knowledgeable na ang mga second hand buyers natin dito. Magtatanong na rin yan ng battery health, yung battery chemistry, yung kung LFP ba yan o NMC, charge cycles, yung kung meron pa bang natitirang warranty, service history niyan. Pero kung chemistry lang pag-uusapan, LFP pa rin ang pinaka-practical sa tingin ko. So dito tayo sa panghuli, yung environment. Kung importante ito sa'yo, may difference din. Yung NMC, dahil mayroon siyang nickel and cobalt, mas maraming concern sa mining, sa cost, sa supply chain at environmental impact. Yung LFP, mas simple lang ang materials, iron at phosphate. Mas marami, abundant to. Less controversial compared sa cobalt heavy chemistries. Hindi ibig sabihin zero impact ang LFP. Battery production still has environmental impact. Pero relative sa NMC, mas cleaner ang material profile ng LFP. So, LFP or NMC? LFP ang pinaka-practical choice for me. Kung mapapansin mo, yung BYD, kahit yung premium brand nila na Denza, naka-LFP lahat ng sasakyan nila. Kasi mas importante sa kanila ang safety at durability. Kung NMC naman, hindi ibig sabihin iwas agad. May use case pa rin yan. Especially kung habol mo talaga is yung long range, tas yung performance or yung premium EV ang habol mo. Pero kailangan alam mo yung trade-off. Mas mataas ang energy density, pero mas sensitive at usually mas mahal ang chemistry. So, ang importante dito is alamin mo muna kung anong chemistry ang bagay sa use case mo. Ngayon, subukan natin. Alin dito ang mga pagpipilian mo?